Ito po ay plywood na 3/4. Ayan, no? Makikita nyo, yung mga edge niya, napakagaspang. Ito po ay aking idodoko finish. Ano nga ba yung doko finish or doko paint na tinatawag? Ito po ay isang high gloss finish na minasilyan yung surface, then pinintahan. So after mamasilyahan, maliha at mapintahan, ito na po yung nagiging itsura niya. Yan po yung tinatawag na doko finish or doko paint. Super glossy na po siya na yan, no, na parang salamin. Ito po ay niliha ko muna ng 120 grit, then nilinis, then ayan nga po, pinipintahan ko ng primer. Dito po, pwede nyo gamitin primer ay epoxy primer or primer surfacer. After makatuyo po ng primer, papasadahan po natin ulit ito ng lihang 120 grit. Ayan po. Aalisin lang po natin yung mga maligasgas o yung mga bala-balahibo ng kahoy. After po na mapasadahan ng lihang 120 grit, linisin lang po nating mabuti ito. Dahil ito po ay atin ng mamasilyahan. Pwede po kayong gumamit dito ng lacquer glazing putty or body filler. Dito po ang gagamitin kong masilya ay body filler. Ayan, ang brand po niyan ay Glasurit. 2 component po siya. Ayan, may hinahalo pong hardener. Dito po ay magtitimpla lang kayo ng kaya nyong ubusin sa hagod. Dahil kapag napag-mix yun na yan, yung dalawang component na yan, ito po ay tumitigas kagad. So, ayan, haluin lang natin mabuti, no, hanggang mag one color na siya. Then, una po natin pasadahan ay yung merong mga malalalim na ukab. Ayan, katulad ng ginagawa ko. Kasi ang body filler po ay maganda po ito sa mga sasakyang mga napingot. Maganda po ito pang taklob sa malalalim na tama. So, ganun din po sa kahoy, or maging sa plywood, kapag may malalalim na tama, ay hindi po ito kakayanin lamang ng lacquer o acrylic glazing putty. Kaya mas mabuti po na unahin po muna nating masilyahan yung malalalim na ukab o tama ng kahoy. Then, pagka namasilyahan na po yan, ay lilihain po natin ulit yan ng lihang, pwede kayong gumamit ng 80 to 120 grit. Ayan, katulad po yung mga butas na yan, hindi po kayang masilyahan yan kung ang gagamitin natin ay lacquer or acrylic glazing putty or spot putty na tinatawag. Ito pong body filler ay kayang-kaya niya pong takluban kahit anong lalim pa po niyang butas na yan. After pong mapantay sa liha yung body filler o yung masilya, linisin lang po nating mabuti ito at pipinturan ulit ito ng primer. Dito po ay gagamit na ako ng air compressor at spray gun.
After makatuyo po ng primer, ito po ipapasadahan natin ng lihang 400 grit. Aalisin lang po natin yung maligas-gas. Alalay lang po sa pagliliha ng 400 grit. Then after po mapasadahan ng liha, lilinisin natin itong mabuti. Then apply na po natin ito ng putty. Ito po ay gagamit ako ng automotive lacquer, spot putty white. So ayan po, sa paghahagot po ng masilya, kailangan edge to edge po. Ayan, katulad po ng ginagawa ko sa video, tularan nyo na lang po yan. Applyan po natin ito ng at least 3 hagod o patong o masigit pa hanggang mahabol po natin yung kapantayan ng kahoy. Mas maganda po kasi na halos talagang hindi na makikita yung mga hilatsyo ng kahoy. Parang kalalabasan niya parang metal siya na makinis. Yan po ang kagandahan sa minamasilyahan po natin. Katuyo po ng masilya ay lihain po natin ito ng 120 grit. Kumuha po tayo ng rubber o bagay na pantay katulad ng kahoy na ating pong ipapalaman sa ipanliliha natin. Ang kagandahan po kasi sa ganyan na mayroon pang pantay na rubber o kahoy, pag ito po ay iniliha natin, ito po ay pantay. After maliha ng 120 grit, papasada naman ito ng lihang 400 grit. Aalisin lang po yung pinagdaanan ng lihang 120 grit. After pong maliha, linisin lang po natin ulit mabuti. Then, bubugahan natin ulit ito ng primer. Sa primer po, pwede tayong gumamit ng lacquer primer surfacer kasi lacquer type yung ginamit nating spot putty. Pero ako po, no, simula pa lang sa umpisa, isa lang po ang ginagamit kong primer. Gilder Epoxy Primer Gray. Kasi ang kagandahan po sa Gilder Epoxy Primer Gray, kahit anong type ng pintura, ay pwede nating ipatong sa kanya. After makatuyo po ng primer, papasadalan po natin ito ng lihang 400 to 800 grit. Pakikinisin lang natin o paismutin lang po natin bago ito applyan ng base coat o base color na ating gagamitin. Dito ay gagamit po ako ng acrylic type. Yan po, ang ginamit ko ay Gilder Acrylic White. Ang ratio po niyan ay 1 part ng acrylic paint at 2 parts ng acrylic high gloss thinner. So ito na po yung kinalabasan after mabugahan po ng first coat ng acrylic base coat white. Ayan, no? Hindi na po kita yung mga hilatya ng kahoy. So ito po ipapatuyo muna mabuti. Then pagkatuyong-tuyo na siya, papasadahan po ito ng liha. Dito po gagamit po ako ng lihang 800 grit. Ayan. Wet sanding po. At pakikinising lang po natin. So after po mapasadahan ng liha, linisin nating mabuti ito. At kung tayo po ay nakakasiguro na wala ng tama at pantay na, no? Then pwede na po nating itong i-base coat ulit. So sa pagbe-base coat po ay same procedure lang naman po. Pag may gaspang, lihain lang natin, dahil linisin, dahil patungan ulit ang base coat, hanggang sa ma-achieve po natin yung ganda ng pagkakapinta. Dito po sa pagbe-base coat ay minimum of 3 coats tayo.
Dito po hindi ko na na-applyan ito ng top coat clear. Pero pwede po natin applyan ito ng top coat clear, mga 3 coats din po. So, ayan, eto na po yung pinaka outcome niya. Ayan, wala po siyang top coat clear pero smooth na po, no? Kasi sa mga furniture naman po o sa plywood, kahoy, kahit naman po wala na tayong top coat clear. No? Pero kung gusto niyo pong i-top coat clear, siyempre, mas maganda, no? Kaya lang, madodoble rin po ang gastos. Kasi nga, mahal din po ang top coat clear, lalo na urethane type. So, ayan po, at sana ay makatulong sa inyo ang video kong ito. At kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod na Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.